So hey, what's up everyone? This is your Queen Saliste, and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog or for today's video guys, ay pag-uusapan natin yung mga ilan sa mga nagtatanong sa inyo at nakakapansin na din. Actually, nung mga 2 weeks ago, medyo tinatago ko pa. Pero hindi na talaga siya matago dahil talagang kailangan na siyang makita. And visible na siya kapag nagsasalita ka. And syempre nababago siya the way kang nagsasalita. Kumbaga, maarte ka na dati, mas umarte ka pa lalo ngayon. So, ayun. Pag-usapan natin guys, ang braces. Ayan. Naka-brace tayo. Yes po, tama po ang duda ninyo. Nakapagpabakod na po ulit tayo. Naka-brace po tayo. And bakit nga ba ako nagpa-braces? Sa mga hindi nakakaalam guys, noong 2017 to 2019, 1 year akong mahigit na naka-braces. Bakit? Dahil ipapakita ko sa inyo yung ngipin ko noon pa na hindi pa ako nagbe-braces noong 2017. So, eto siya. Ayan. Yan yung ngipin ko guys nung bata-bata pa ako, year 2017. Siguro mga ilang taon ako nun. So, siguro mga 23 years old ako to 24 years old. I think 25, magto-25. Basta 1 year mahigit, almost 2 years na naka-brace ako dahil meron akong sungke. Kumbaga, yung ngipin ko dito, nakalubog siya. So, after 1 year mahigit, umokay na yung ngipin ko. So, tapos itong baba ko ng ngipin is medyo may space siya, may mga gap siya ng very, very light. Kaya nagpa-brace ako ng up and down. So, ito yung naka-brace ako ng 2017 to 2019. Ayan, yan siya. So, after 1 year mahigit, for almost 2 years, naging okay na yung ngipin ko. Yung gap ko, talagang naging pantay-pantay na siya. Kung mapapansin nyo yung ngipin ko dati, lagi akong nakasmile ng bonggam-bongga. So, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, almost 7 years din na naging okay yung ngipin ko. So, after mo kasing magpa-braces, kapag okay na yung ngipin mo, bibigyan ka ng retainer ng dentist mo. Orthodontist nyo. Ayan. Tawag kasi sa kanila is orthodontist. Bibigyan kayo nila, gagawan kayo ng retainer. And yung retainer na yon, kailangan nakakabit siya. Kasi retainer siya eh. So, from the word itself, retainer, is i-retain nyo yung retainer na yon habang ginagamit nyo talaga siya. Kailangan nyo siyang gamitin, kailangan nyo siyang i-retain sa ngipin nyo. So, to make the story short, for almost 7 years, guys, hindi ko ikinabit. Siguro once or twice ko lang ikinabit si retainer. Parang, oh, malaya na ako sa braces eh. Bakit pa ako magre-retainer? So, ang tigas-tigas ng ulo ko for that 7 years, guys. Napansin ko last year, mga end of the year na siya, nagkaroon ng gap itong isa kong ngipin, which is ito yung nagkaroon ng problema. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung nagka-problema kasi ito yung nakalubog before eh. Tapos napapansin ko, maliit pa lang naman siya. Very small pa lang yung gap niya. Pero kasalanan ko yun dahil, syempre, kasalanan ko dahil hindi tayo nagsuot ng retainer for 7 years, diba? So, ang nangyari, I'm thinking kung anong gagawin ko, kung if-feeling ko siya. Kasi parang ayaw ko nang bumalik sa braces dahil, syempre, hindi din ganun kadali. Akala lang ng iba, for passion lang ang braces. Hindi. Actually, marami ding struggle na mangyayari kapag naka-braces kayo. And marami kayong kailangan, intindihin. Paglilinis pa lang ng ngipin, very different na guys. And the way ka magsasalita talagang yung mga S, yung mga F, yung mga R, yung mga P, yan. So, ganun talaga kapag may braces. So, ngayon, hindi naman dingid sa kaalaman ninyo guys na nag-endorse ako ng isang medical center or dental clinic dito sa Dubai. So, syempre, meron kaming contract na ginawa. Actually, ang inaalok nila sa akin is veneers. So, okay din naman ang veneers, guys. Pero,
nag-iisip ako for the maintenance niya pagdating ng araw. Kapag nasa Pilipinas na ako, kumbaga, kaya ko ba yung maintenance niya if ever na may matanggal, diba? Magkaroon ng discoloration, something ganon. Dito, mamimaintain mo kasi may dental clinic na sponsor ka. Paano kung sa Pilipinas, wala, diba? So, hindi ako nagpa-veneers, guys. And isa pa, babawasan nila lalo. Magkakaroon ng small, siguro 0.1 mm lang daw yung ibabawas nila sa mga ngipin ko para lang maidikit si veneers. So, hindi ko siya trip. So, ngayon, pinag-isipan ko mabuti, babalik ba ako sa braces talaga. Kasi, ito lang naman talaga yung problema ko. And a little gap dito sa baba. Little lang, super little. As in, hindi nga siya visible eh. Maliban dito. Talagang naging visible na siya. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, very kita na yung gap. Pero before the braces guys, na i-install nila, hindi pa ganito kahalata yung gap nito. Pero ngayon, dahil inaayos na lang yung ngipin ko, kinakailangan nitong magka-gap para dumikit-dikit, para sa next kong punta sa dentist ay ipa-power chain na nila to. So, I come up to the point na, sige, magpapabraces na lang ako ulit para maibalik. Kasi, syempre, nagbo-vlog ako, nagsasalita ako. Napapansin ko na medyo bumababa yung self-confidence ko dahil sa teeth ko. And sanay pa naman ako kapag nagsasalita is talagang nakabongga ng smile. Yung labas lahat ng ngipin. As in talaga. Then, napapansin ko, may gap na siya. So, hindi ko na siya kumbaga parang nahihirapan na ako na magsalita na talagang parang kahit pag smile ko talagang ganyan na lang ako. Hindi na ako gumaganon dati. Dati ganyan ako ngumiti talaga eh. Yung talagang labas yung up and down ng ngipin ko. Ayan, check nyo yung mga picture ko dyan. So, yun. Sabi sa akin ng orthodontist, gusto talaga nilang na mag-veneers ako, guys. But, ako talaga yung personal na may ayaw. And then, yun, dahil by the grace of God, this is a sponsored for the contract na hanggang maging okay yung teeth ko ay, libre. Kumbaga, sponsor to kasi, nag-endorse ako ng isang dental clinic dito sa Dubai. And, syempre, tuwing bibisit ako, gagawa lang kami ng quick content or kung may ipapagawa sila sa akin to promote and everything. And I really thank God kasi, alam mo, yung mga something na nararanasan ko ngayon, hindi naman, alam niyo yun, wala naman akong name. Kumbaga, I don't have that name na para pagkatiwalaan ng mga brands dito sa Dubai. But my heart is very thankful to God dahil I know that, will niya yon. Wala akong kinita sa paggawa ko ng content dun sa dental clinic. Pero, napakalaking halaga na. Kasi magkano rin ang magpa-brace, guys, una. And yung monthly nito. Yung pagpapa-adjust monthly and cleaning, diba? So, yon. And, etong upper ko ay siguro 2 weeks na. Kasi pinadelay ko to. Dahil sabi ko, hindi ko na masyadong matandaan kung kakayanin ko pang magpa-braces. Dahil ang alam ko before, nagkasingaw-singaw ako, sumakit-sakit yung yung talagang mga gilagid ko, yung mga labi ko talagang nagkakaroon ng singaw-singaw siya and super dry siya. Then, syempre, ngilo siya and mahihirapan akong kumain at first. So, ang ginawa ko, sabi ko, papa 2 weeks ko muna yung upper ko. And yon, after 2 weeks guys, ay ang in-install naman nila itong nasa baba. Ayan, itong lower na to. Yun naman yung in-install nila ng braces. So, total is 3 weeks na to, mahigit. Ayan, wala pang isang buwan, 3 weeks na mahigit yung braces ko up and down. And, yun yung mga reason kung bakit ako nagpa-braces ulit. And, sa mga nagtatanong, may mga nagtatanong sa akin kung masakit daw ba, kung ano daw yung mararamdaman. So, ang sagot ko is, hindi naman masakit. Kumbaga, more on nakakangilo lang talaga siya. And from 7 years ago na
alam ko naman na kung ano ang feeling ng may braces. Kumbaga, hindi na ako nanibago ngayon. Kahit sa pagsasalita, nahirapan lang ako ng first week ko. Pero ngayon, nasasanay na ako na magsalita ng naka-braces. Kasi naranasan ko na nga before. Pero, yun, I pray na talagang hindi to tumagal ng more than how many years. Sana, less than a year matapos na at matanggal na tong braces ko. 'Di ba? So, yun, dahil hindi siya pang forma ko lang, para talaga siya sa ikaaayos ng ngipin ko, guys. And sa mga gustong magpagawa ng braces, guys, kung nandito kayo sa Dubai, you can use my name, Queen Saliste. Pumunta kayo sa Lake Medical Center. Sobrang maganda talaga yung in-offer nila. Why I endorse that clinic? Hindi lamang dahil para sa ako ay mag-gain, kundi para mag-gain din yung community na meron ako dito sa Dubai, yung mga viewers ko na meron dito sa Dubai, and para ma-share ko din sa mga viewers ko kung nasan mang ibang bansa kayo. Diba? Syempre, parang yung teeth natin, one of nakakapagbigay sa atin ng confidence, yung maganda yung smile natin, maganda yung ngipin natin kapag nagsasalita tayo. So, I would suggest na kung meron naman, pwede naman kayo magtabi tamara or installment like that, is go for braces. Ayan. Pwede na kayo magpa-braces, guys. I-try nyo na din. And kung may mga tanong kayo, guys, sa next video, pag-uusapan natin. Mag-comment lang kayo sa comment section kung ano yung gusto nyong itanong about braces. And yeah, i-content na din natin tong ngipin natin. Total naman ay nasimulan na. So, ituloy-tuloy na natin, diba? And yeah, that's it muna for today's video. Medyo mahaba-haba na tong mga pinagsasabi ko dito. And para sa ikakaganda ng inyong loob, yes, nakabakod po yung ngipin ko sa mga nagtatanong. Kasi may mga nagpi-PM sa akin, nagme-message, and nababasa ko sa ibang video ko na may comment, sa comment section na, uy, nakabakod na si Queen, ganyan. And yes, nakabakod po ulit tayo. So, hopefully ay hindi talaga to tumagal and maging okay na yung ngipin ko ulit. So, yeah, maraming salamat everyone. And hope you like it. Kung meron pa kayong gustong itanong, gustong i-share, gustong malaman about braces, or kahit ano, feel free to comment down below. And sasagutin ko yan for my next video. So, thank you so much, everyone. God bless you all. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Bye, everyone! Mwah!